naririto na ako. Dapat makinig na kayo at tumutok ka-vibes. 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibes. Papayag ka bang makulong sa isang relasyon para sa kaligayahan ng taong mahal mo? Minsan ka na ba ka-vibes na pumayag na okay lang na masaktan ka, okay lang na nandito ko sa relasyon na to kahit na alam mo yun, wala akong kasiguraduhan, kahit alam kong anytime pwede akong masaktan, kahit alam ko na hindi ako sigurado sa kung anong relasyon itong pinapasok ko. Nako ha, marami po talagang ganyan and I'm sure marami po makaka-relate sa ating letter center ngayon na ayan na, coming from Clyde. Nako, si Clyde po na anong nangyari, Clyde? Anong pinasok na relasyon ni Clyde, ka-vibes? Ayan, ngayon po ay araw po ng Miyerkules. Aba, May 7 na ha. Kamusta ka naman dyan, ka-vibes? Kamusta naman po ang Miyerkules mo, di ba? Ang bilis-bilis na ha. Ilang araw na lang po ay mag-P50 na. Isang linggo na lang ulit, di ba? Mid na ng May. And then, ang lapit, napasukan na ulit, back to school na ang mga chikiting, ayan. But then, bago yan, syempre, election muna, ka-vibes. At syempre, bago pa mag-election, araw muna ng mga nanay. Ayan, ako, ano na ba ang naiisip mong ibigay kay mother? Ano ba ang gusto mong gawin sa araw ng Mother's Day, ayan, ang araw ng mga nanay, ka-vibes. Nako, i-share mo na rin yan, ka-vibes, sa amin, ha? But then, samahan niyo po ako, again, sa atin pong programa ngayong pong hapon at ang ating letter na babasahin maya-maya lang po. Alam niyo ba, ka-vibes, ito yung, syempre, yung mga nangyayaring ganito na pagpasok sa isang relasyon na kahit na minsan ay mali, yung pagpasok sa isang relasyon na kahit na tinatago mo, hindi proud sa'yo, di ba? Ito ba isan pa kadalasang nangyayari ito? Kadalasan nangyayari ito sa opisina, di ba? Yung mga magkakarelasyon sa opisina o yun naman kaya na magkakaibigan, di ba? Pero alam niyo ba, speaking of opisina, ka-vibes, ayon po sa isang pag-aaral na inilabas ng Forbes, ipinapakita na halos 60% ng adults ay nagkaroon ng workplace romance. At 40% daw ng workplace relationship ay may infidelity o pangangaliwang nangyayari. Ayan ha, bato-bato. Nako ha, make sure nyo hindi kayo yon, ka-vibes. Nako, iwasan po natin yung mga ganyan. Lalo na kapag ikaw ay nasa relasyon na dapat nagiging loyal tayo sa ating partner, 'di ba? Dapat iisa lang ang nakikita natin at yun ay ang taong talagang totoo na nagmamahal sa atin, 'di ba? Nako, abangan niyo na lamang po, ka-vibes, ang kabuuan ng story natin mamaya coming from Clyde. Syempre, again, tayo po ay napapakinggan din sa 102.3 Baguio and 97.5 Jensen, ka-vibes. Abangan nyo rin po ha, dahil nga malapit ng eleksyon, abangan din ang ating Arangkada Balita 2025 midterm elections special coverage. Kaya May 12 at 13 po yan sa Lunes at Martes na mapapanood sa PRTV Channel 31 at mapapakinggan po sa DWPM Radyo sa Istrenta, 92.3 FM Radio Manila at sa mga FM Radio regional stations nationwide. Ayan, alamin natin ang mga magiging kaganapan po sa araw ng eleksyon. Kaya tumutok na po kayo. Ayan, sa PRTV Channel 31 at yun nga po, Radyo sa Istrenta 92.3 at ang regional stations po ng 92.3. Arangkada Balita 2025 midterm elections. Magbabalik po ang Love Me, Kathy G. Dito lang sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibes favorite. 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibes. I'd rather leave while I'm in love. Nako ha, talaga kaya mo? 'Di ba? Yung iba hindi kinakaya yung ganun eh. Kasi ang ginagawa nila, hanggat kaya ko pa, I'd rather stay hanggat kaya ko. Pag sagad na ako, tsaka lang ako magli-leave. Ganon na nangyayari. Papayag ka bang makulong sa isang relasyon para sa kaligayahan ng taong mahal mo, ka-vibes? Pwede. Kasi mahal mo eh. Pwede. Kasi sobrang in love ka eh. 'Di ba?
pwedeng makulong ka dun sa relasyon na yun dahil pinili mo yun. Diba? Sabi nga nila, lahat naman ng ginagawa natin, it's our own choice. Pinili natin yan, ginusto natin yan. Kung meron magandang maging resulta yan, then okay, diba? Happy. But then if hindi naging maganda yung result, ikaw din ang gumawa niyan, ikaw din ang pumili niyan. Well, bago ko po kayo high blood din. At bago din ako ma-high blood. Abangan nyo na lamang po ang story natin ngayon coming from Clyde. Ayan, ano nga ba nangyari kay Clyde? Papaano nga ba siya nakulong sa isang relasyon? Makakalaya pa kaya siya dito sa isang relasyon na kanyang pinasok, Ka-Vibes? 'Di ba? Kaya nga lumalabas at nagkakaroon tayo ng mga sana hindi na lang or sana ganun na lang ang nangyari. Sana ganito na lang. Pero eventually, nasasabi lang natin yan kapag tayo ay hindi naging happy or may panghihinayang, 'di ba? Pero pag dumating talaga yung taong para sa atin or dumating yung taong yun na minahal natin kahit mali, sabihin na lang natin, Kati G, we have a right love. At the wrong time nga lang. Abangan niyo na lang po ang story ni Clyde na babasahin ko na po after this song from Barry Manilow. Dito lang yan sa your favorite music radio, Ka-Vibes. This love letter is from Clyde. Dear Kathy G, magandang tanghali sa iyo, Kathy, at sa lahat ng iyong listeners. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Serena. Ako po ay 23 years old mula sa Tanay, Rizal. Gusto ko sanang ibahagi ang kwento ko dahil kailangan ko ng advice. Magsisimula ang aking kwento sa aking trabaho, Kathy. Kahit na halos kagagraduate ko lamang galing kolehiyo, ay napilitan akong pumasok agad bilang call center agent. At dito ko nakilala si Clyde. Naging team leader ko siya, Kathy. Siya ay 29 years old, may itsura siya, maamo ang kanyang muka, at para bang pwede mong makita ang muka niya sa mga commercial at billboard. Dahil dito, marami-rami rin ang nakakagusto sa kanya sa opisina. Napakabait rin kasi ni Clyde, Kathy. Kahit TL siya ay napaka-approachable niya. Kathy, dahil nga bago ako sa trabaho, madalas akong tinuturuan ni Clyde. Sinasabayan niya rin ako kapag break o kaya naman ay inaaya niya akong lumabas para mag-breakfast after our graveyard shift. Dahil dito, naging tampulan kami ng pang-aasar sa opisina. At aaminin ko, Kathy, nagkaroon ako ng pagtingin sa kanya. Ibang-ibang aming pagtitinginan. Meron din siyang mga ginagawa na alam kong may ibang ibig sabihin. Tulad ng paghahatid sa akin sa bahay at pagreregalo ng kung ano-ano. Dahil dito, Kathy, nilakasan ko na ang aking loob para buksan ang usapan tungkol sa kung ano ba ang namamagitan sa aming dalawa. Inamin ko sa kanya na meron na akong nararamdaman sa kanya na kahit or nahigit pa sa pagkakaibigan. Kathy, sinabi niya sa akin na ganun din daw siya. At ito na nga ang naging dahilan kung bakit nabuo ang aming lihim na relasyon. Pinili naming itago ito dahil bawal sa aming trabaho. Kathy, ngayong 1 year na kami, naisip ko na lumipat na lang ng trabaho. Dahil bukod sa mas malaking sweldo, hanap ko rin sana ang kalayaan na ipagmalaki at maipagmalaki ang pagmamahalan namin ni Clyde. Pero Kathy, just recently ay may inamin sa akin si Clyde. All this time, kasal na pala siya. Pero Kathy, ang sabi niya sa akin ay hindi na niya mahal ang asawa niya. Matagal na daw alanganin ang kanilang pagsasama. Kaya naman, Kathy, dito na ako hihingi ng tulong sa inyo. Ang gusto kasi ni Clyde ay ipakita o ipahalata daw namin sa asawa niya ang relasyon namin. Kumbaga, ipagpapatuloy lang namin ang aming relasyon hanggang sa makita ng kanyang asawa na wala na talagang pagmamahal si Clyde sa kanya. Kathy, hindi ko alam kung gaano katagal pa ang kailangan naming hintayin bago maging malaya. Sa totoo lang, Kathy,
Kahit sinabi sa akin ni Clyde na matagal nang malamig ang relasyon niya sa kanyang asawa, ay hindi ko maiwasang masaktan dahil pakiramdam ko ay niloko niya lamang ako. Ano bang gagawin ko, Kathy? Mahal na mahal ko si Clyde at naniniwala naman ako sa kanya. Kaso lamang, hindi ko lang alam kung gaano katagal pa ba ako maghihintay. O baka naman wala din akong hinihintay. Dahil hindi naman sigurado na iiwan agad siya ng kanyang asawa. Sana ay mapagpayuhan niyo ako, Kathy. Hanggang dito na lamang at maraming salamat sa pagbasa ng aking sulat. Lubos na gumagalang, Serena. Si Serena pala yun. Si Clyde at si Serena. Ang tanong ni Serena dito kay Clyde, is it over? Over na nga ba? Eh hindi, parang itong si Clyde meron pa silang skit na gagawin. Nakakaloka. Ipalabas natin, ipakita natin sa asawa ko na okay tayo, nagkakamabutihan tayo para ma-realize ng asawa ko na ayoko na sa kanya. Talagang dapat ganun. Nakakaloka. May ganun pa talaga At idadamay mo pa talaga, naghanap ka pa talaga, itong Clyde, naghanap pa talaga na kailangan may karamay. Kailangan ipakita natin kasi ginusto mo rin naman Serena, na ma-inlove ka sa akin. So ipakita natin, tulungan mo ko para tuluyan na akong iwanan nitong asawa ko. Paano kung after niya mga skit-skit nyo na yan, ay hindi nangyari yung plano nyo? 'Di ba? Ano mangyayari? Oo, high blood match? Well, 'di ba? Let's help. Ano ba dapat gawin ni Serena? Parang, Kathy G, totoo kaya na iiwan nitong si Clyde yung kanyang asawa kapag sinunod ko yung sinabi niya? Although mahal na mahal ko si Clyde Yan ang sinasabi natin Yan na nga ba di ba? Yung mga nai-in love, agad-agad, hindi nag-check, hindi alam mo yun, basta na lang, sige, hala, sige. Di ba? Sige ng sige. Tapos ngayon, ang ending, paano? Paano nga ba gagawin ko? Mahal na mahal ko si Clyde at naniniwala naman ako sa kanya. Kaso lang hindi niya alam kung gaano katagal. Handa ka bang maghintay sa walang hanggan, ka-vibes? Kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Serena, 0916-563-1777. Yan po ang ating text line. Again, masyado mabilis. 0916-563-1777 or sa 92.3 FM Radio Manila. That's our FB page or my FB page, DJ Kathy G. Diba? Mapapabuntong hininga ka na lang at sasabihin mo, mahal ko pa rin Kathy G, handa pa rin ako magpakulong and I will na gustong sabihin ni Clyde dito kay Serena. I'll be there, ayan, for you. Kahit na eto, may asawa ako. Nakakaloka. Ang ating pong letter sender na si Serena po ay nagtatanong, Kathy G, ikaw ka-vibes, papayag ka bang makulong sa isang relasyon para sa kaligayahan ng taong mahal mo? Dahil ito pong si Serena ay nakukulong ngayon sa isang relasyon na ngayon niya lang natuklasan na may mali dun sa relasyon na meron siya. Dahil ang taong minamahal niya po ay may asawa na at ang masaklap nito, sinasabi sa kanya na ipakita natin na nagmamahalan tayo para bumitiw na itong asawa ko sa akin. 'Di ba? Magantay ka lang, kumapit ka lang, bibitaw din to pag nakita niya na ayoko na sa kanya. Ganun ba, ka-vibes? Ayan, yan po ang problem ng ating letter sender na si Serena. Sabi ni Elizar Kaloyloy, sa Meteor Garden noon, alala ko yung sinabi ni Ate Dauming si Cheche, nakulong siya sa sariling rehas at sa maling tao para pagtibayan ng kanilang mga negosyo ng pamilya nila at ayaw niya pang maulit kay Daw para sa kaligayahan niya kay Shanchay. Ay, talaga ba? Meteor Garden ito. Thank you, Elizar Kaloyloy. William Mortel, ako depende po yan. Si Juan Miguel Gamutia, hindi na.
'Di ba? Hindi ako magpapakulong sa isang lihim na relasyon. Mas masayang malaya kayong nag-e-express ng love sa isa't isa. Totoo naman yan. Pag ganyang palihim ang relasyon, wag na lang. Sobrang maganda ka. Ako, no? Pabati po kami dito, JSL Fashion Couture. Imus Cavite, hello and thank you, Yausaf. Hello, Miss Mary Dulay and Miss Altesa Sino Cruz. Hello po sa inyo. Hindi po kawawa ka naman, magtitiis ka para sa walang love yourself muna para hindi ka masaktan. Ayan, sabi ni Night Tessie. Figurasyon Lerma, Kathy G, for me, love yourself muna. Sa letter center, mas maganda siguro kung makipaghiwalay siya doon sa guy kasi sooner or later, malalaman ng wife nung guy about sa secret relationship nila. Para kasi siyang ginawang kapit the other woman Totoo naman, ganun na nga nangyari, di ba? Ginamit siya nung guy at saka wala namang kasiguraduhan na nagkakalabuan na yung wife at yung guy True! 'Di ba? Para din sa peace of mind niya, maghiwalay na lang sila, hindi niya deserve ang ganyang lalaki. Yun lamang po, 'di ba? Ganun lang ka-simple. Thank you, Figurasyon. Far Jezreel, sa larangan ng pag-ibig, marami ang makasarili, marami ang mapagkunwari, makuha lang ang gusto. Good afternoon, ka-vibes. Well, for the sender, mamuhay kang walang natatapakan at wala kang pamilyang masira. Gasgas na yung dahilang sa kesyo ng lalamig, from the beginning na hindi ka kayang ipangalandakan, may problema na, yes, pwedeng magpakulong sa bugso ng damdamin pero dapat sa aspetong ikaw lang sapat na. Huwag mo hayaang magapos sa pag-ibig ng dahil sa pansariling kaligayahan. Tumingin ka rin sa kahihinatnan nito, di ba? Ang wagas na pag-ibig ay handang magparaya at masaktan. Sa panahon tila ba napako tayo sa isang sitwasyon na may options, pairalin natin ang kaalaman, maraming naging dahil sa pag-ibig. Pa-shoutout po Sublimation Deparo, North Caloocan, sina Ate Merly, Clarissa, Jelly, Mackie, and Jemar, my loves. Ayan. Thank you, Fire Jezreel. Aba, may pa-picture ulit itong si Yausaf. Ayan, hindi po kawawa. Alright. And this one naman, coming kay Jojo Jose, standby po sa inyo pong reaksyon at payo para sa ating letter sender na si Serena. Again, sa mga gusto pong magpadala pa at magbigay ng reaction, 0916-563-1777 or sa FB page po namin, 92.3 FM Radio Manila, or sa DJ Kathy G. That's my FB page, ka-vibes. Ayan, tulungan po natin itong si Serena at doon sa mga gusto naman pong sumali sa ating pong paghula. Guess the title, ka-vibes, i-message nyo lang po ang hula nyong title. At the same time, ang inyo pong comment or payo para sa ating letter sender for today at ipadala po yan sa 0916-563-1777 and make sure po nakaregister sa GCash ang inyo pong cellphone number. Magbabalik po ang Love Me, Kathy G. Dito lang sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibes favorite. Love me. 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibes. Love on a two-way street. Ayan Sana nga two-way, hindi one-way. Katulad nitong ating letter sender na si Serena parang one-way lang Kasi nilalamangan siya itong si Clyde na pamilyado na palang tao, 'di ba? Hindi inamin sa kanya. Well, ngayon nagtatanong to si Serena dahil sinasabi mag-antay lang at magiging sila rin, 'di ba? Ipakita lang natin dito sa asawa ko na ayoko na sa kanya, samahan mo ko, paramdam natin, 'di ba? Medyo may some kind of selfish itong si Clyde sa pakikipagrelasyon dito kay Serena. Isang maganda at mapagpalang hapon, Kathy G, at sa lahat ng mga ka-vibes natin na nakikinig ngayon. Para sa sender na masasabi ko ay ngayon malaman mo na ang pinaglilihiman ka ng sinasabi mong taong minamahal mo ngayon. Tapos gagamitin ka pa para pasakitan ng legal niyang asawa sa daan para maghiwalay sila. Kung nabubulagan ka sa pagmamahal mo sa tao na yan, may asawa na at sasabihin mo na wala ka ng pakialam sa mga taong huhusga sa'yo, na mali yun. Magmahal ka sa taong may asawa na. Meron tayong Panginoong Diyos Ama na makamasid sa atin. Doon ka magkaroon ng takot. Dahil sisira ka ng isang pamilya at pwede ka pa makulong. At pag nakulong ka, anong sa-isay na sinasabi mong pagmamahal at nabigyan mo pa ng kahihiyan na magulang mo? Well said, Mr. Jojo Jose. Maraming salamat po sa inyo. Thank you so much. Joshua Lucero Pinca, hello. Hello, payo po kay Ate Sender sa
iwan na niya yan. Kasi masarap magkaroon ng payapa, tahimik at hindi magulong relasyon. Marami naman pong iba dyan. Yung walang kaagaw, at least maipagmamalaki ka pa sa mga mahal niya sa buhay kagaya ng pamilya. Exactly. Thank you, Joshua. Pinka. Kaya, hi, may dumduman. Marami naman pong paraan kung gusto talaga makipaghiwalay. Isa na po ang annulment para siguradong hiwalay at naaayon sa batas. True. At nakakaiwas pa sa siyang makulong kung idedemanda siya ng asawa. Totoo naman, diba? Kasi lumalabas talaga dito other woman itong si Serena. Hello, Kathy G. Gandang hapon. Kalma lang po sa beauty. Smile na lang para kita ni boss. Thank you, Maureen. Serena ha. Serena. Andun na nga tayo. Mahal mo na siya. Maling tao nga lang. May asawa na yung damo na yan eh. Tayong and yet kasal pa. Kung ipagpapatuloy mo yan, ikaw din ang kawawa sa huli. Please lang, iwanan mo na yan. Umalis ka na din sa work mo kung nasaan yung boy. Maghanap ka ng ibang work. Mahirap. Sa umpisa, mag-move on, pero makakaya mo din yan na mawala sa buhay mo. At isa pa, bata ka pa, makakanap ka pa ng lalaking mamahalin ka ng walang sabit kahit kahati sa iba. Deserve mo na mahalin ng walang kahati at ipakita at ipagmalaki sa ibang tao na mahal ka. Hiwalayan mo na yan, yun lang po. And I thank you. Thank you, Maureen Ava. Gideon Javier, hello. Advice ko po sa akin, itutuloy ko ang maling relasyon kung sa huli naman ay maitatama. Iba naman ang atake ni Gideon Javier. Thank you. Cathy G, payo ko lang wag na siyang umasa, ipagpatuloy ang relasyon nila dahil maliwanag, kasal sila. Mahirap makarma, paano kung ganun din sa kanya? Baka yung lalaki may problem, madaling magsawa. Pwede. Thank you, Helen Argente. At sa mga patuloy pa rin po nagpapayo for our letter sender na si Serena. Ayan thank you so much, ka-Vibe. Siyempre, bisitahin nyo lang po aming FB page. And 0916-563-1777. Sinasabi nga po, ang BPO industry, which is doon nagkakilala, itong si Serena at itong si Clyde sa isang lugar o workplace, laganap ang pangangaliwa ha. Nako. Ito ay dahil sa high street environment. Bukod pa dito, yung BPO industry ay attractive sa mga young professionals na malayo sa pamilya at nakakaramdam ng loneliness. Kaya napipilitan ng iba na maghanap ng comfort mula sa kanilang katrabaho. Ayun. Kaya ganun ang nangyayari. Naku po, ka-vibes. Smile ka na lang dyan. Stress ka na ba? Oo, ganun talaga. Hingang malalim, uminom ng water at syempre, tuloy pa rin ang tugtugan. Dito sa Love Me, Kathy G sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, ka-Vibes favorite. Love Me. My arms again, 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, ka-Vibes. Ayan, ako po, eto na tayo sa ating final hour na programa pong Love Me, Kathy G. Ayan, sa mga nagmimerienda po ngayon sa mga oras na ito. Kamusta ka naman? Kamusta naman ang merienda? Kamusta naman ang paghahalo-halo mo dyan? Diba? Pero umuulan kasi. Diba? May mga areas na umuulan ay Gandara Park. Diba? May mga areas na maulan, may mga areas na mainit. Naku, hindi mo talaga alam ang panahon na paiba-iba. Parang itong ugali at pagkatao nitong si Clyde towards dito sa kanyang, ito kay Serena, na ating letter sender na nagtatanong sa atin, Kathy G, ano bang gagawin ko? Mag-aantay ba ako dito sa lalaking to? Totoo kaya yung sinasabi niya na antayin ko siya at aayusin niya kung ano man ang meron sila ng asawa niya. Naku po. Ayan ka-Vibes. Salamat po. Maraming salamat sa lahat po namang nagbigay ng payo, reaksyon sa ating letter sender na si Serena. Alam nyo, may mga pagkakataon talaga na nagiging bulag tayo sa mali na relasyon ay dahil mas inaalaw natin yung puso natin na magdikta over dun sa isipan natin. And for you, Serena, kung talagang mahal ka ni Clyde, sa umpisa pa lang, dapat hindi na siya nagsinungaling sa'yo eh. Bakit kailangang idamay ka pa niya sa problema na dapat sa umpisa pa lang ay sinulusyonan niya na? Diba? Isipin mo maigi, Serena, gugustuhin mo ba ang mag-antay sa walang kasiguraduhan na pagmamahal? Diba? Wake up. Given mahal mo siya, pero how sure you are na totoong mahal ka rin niya? Para kalad ka rin ka pa niya at isipin niya kung papaano nyo ipaparamdam dun sa asawa niya na hindi na niya ito mahal. You know what? Hanggat inaalaw natin na maging bulag tayo sa katotohanan, hindi natin makikita ang totoong kasagutan. Thank you so much, Serena, for sharing your story with us. At sa mga gusto po mag-share ng kanila pong story, mag-email lang po kayo sa
lmtkathyg@gmail.com or PM po sa 92.3 FM Radio Manila or sa DJ Kathy G. And congratulations dahil meron pong nakahula ng ating title for today. Ayan, ang title po ay Call Center. O, diba? Congratulations to Helen Argente. Ayan, ikaw ay nanalo ng 500 pesos. So, abangan mo na lang sa iyong GCash ang ipapadala namin sa iyong premyo. Ayan, thank you and congratulations bukas. Ka-vibes, magkarinigan po ulit tayo dito sa Love Me, Kathy G. Again, thank you for keeping me company. And syempre, walang bibitiw dahil, di ba? Ano bang guilty pleasure mo? Ano ba? Ay, ako nagigilty talaga ako pagka kunyari, hindi ako nagre-reply sa mahal ko. Mali. Ay, talaga. Iba yung guilty. Hindi alam ang guilty pleasure. Charing lang. Hindi, ang guilty pleasure ko siguro talaga is yung hindi ko mapigilan kapag kasada ko, nagpo-food trip ako ng todo-todo. Oh, totoo naman. Di ba ang lalako pa namang mag-diet ate? Kasi pag may pinaghahandaan ako, tapos parang pag malungkot ako, parang feeling Doon mo ko, dinadaan, dapat makain ko lahat ng gusto kong makain. Minsan nga hindi ko naman nakakain talaga. Alam ko mali siya, ino-order ko lahat, tapos gusto ko na sa harapan ko lang siya. Kasi meron ganun talaga eh. Pag kahit na nakita mo lang siya, yun yung nagpapasaya sa'yo, diba? Like Feeling, tortang talong, ganyan, menudo, diba? Oh. Iniisip ko nga, hindi naman ako na-deprive ng kabataan ko ng sa pagkain kasi sa bahay namin talaga. Kaya hanggang ngayon, dala-dala ko na pag sa food, parang wala akong pakialam kasi si mama at si papa ko, basta sa pagkain, pagkain diba? talaga. Hindi mo pwedeng tipirin. Hindi pwedeng tipirin ng pagkain talaga. Tapos, syempre, alam ko naman na not everybody has the same privilege na yung kagaya ng pinag-uusapan natin. Pasensya na po at pasintabi po. Pero like ngayon, yung guilty pleasure ko ganun, I cannot resist kapag halimbawang sobrang may pinagdadaanan ako, malungkot ako. Hindi ko nga alam minsan yung lungkot nga minsan, hindi ko na nga sure kung saan nanggagaling Talaga ba? Hindi. Pero usually ba sa tingin mo, ano yung pinag-uugatan ng lungkot? Hindi, seryoso ako sa sinabi ko, Ate Cathy. Pero sa ikaw, sa tingin mo, kayo, ano yung isa sa main na cause ng lungkot? Pakiramdam ko kasi, simula nung nag-start ako sa industry, na pinagkatrabahoan ko, lalo na nagtiteleserye ako, tapos yung sa pagiging DJ, parang feeling ko, naging robot ako. Parang, di ba, parang feeling ko parang kasi, sunod ka na lang dito, sunod ganyan. Hindi, bukod sa pagsunod, hindi doon. Yung parang pakiramdam ko, kapag sad ako, kapag may pinagdadaanan ako, I cannot be sad for my listeners. Kasi you have to, the show must go on. Yes, and diba? kailangan pagbukas ng mikropono, di ba? Dapat hindi ko dapat iparamdam sa kanila yung bigat ng nararamdaman ko. Bagkos, kailangan, ang goal kasi pag pinakinggan nila tayo, kailangan happy ka pa kailangan happy ako parati. Yes. Kaya alam mo, minsan nga, nami-misinterpret ako pag nasa labas, pag hindi ako ngumingiti. Akala nila galit ka na. Maldita ako, akala nila masungit ako, ganyan. Kaya lang minsan, syempre, di ba, parang nasa isip ko na parang, syempre kung malungkot ako, parang ang hirap naman na i-click yung katawan ko na kailangan masaya kayo. Parang gano'n. Pero totoo naman. Kaya honestly speaking, dun sa question mo, it's really hard to answer. Some, pwede silang magbigay ng sagot talaga na siguro nalulungkot ako pag pakiramdam ko, I am not valued. O pwede lang isagot yun. Parang sa akin kasi, nararamdaman ko pa rin naman siya. Pero alam mo yung pakiramdam ate na parang minsan, sa sobrang nakontrol ko na dapat, hindi ka pwedeng umiyak, hindi ka pwedeng malungkot kasi may show ka, gano'n. So parang parang yung emotion ko, yung minsan hindi na totoo yung nararamdaman ko kasi kaya ko na siyang kontrolin. Kaya ka parang robot na lang, diba? Pero totoo naman yan nafe-feel at naririnig, nararamdaman ng mga nakikinig sa'yo kung ikaw ay happy or sad. Kaya very important na, alam mo yun, ipakita mo, professional ka pa rin, diba? The show must go on. Ikaw may guilty pleasure ka pa. Yung kanina nga sinabi ko din is yung pag-watch nga ng mga movies, ganyan. Feeling ko kasi yun yung pahinga ko. Parang every time na nasa bahay ako, parang instead na, tapos na ako sa mga gagawin ko, sa mga, yung mga paghahandaan ko, mga contents and all, yun, parang feeling ko yun na yung reward ko sa sarili ko na manood ng mga series. So parang doon na lang nauubos yung oras nyo, no? Oo. Pero eto, ubusin nyo yung oras po sa pakikinig. Siyempre, sa Banana Crew, susunod na po yan. Siyempre, mga kasama nyo po, ang Banana Crew, kasamang tambalang Jai Kim! Kaya tuloy-tuloy lang sa pagtutok 3:00 ng hapon hanggang 5:30 dito lang sa inyong favorite FM radio. Ito ang 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, Ka-Vibes favorite. Love Me.